Hello mga ka-OFW, mga ka-offloador, mga ka-earthlings, ¿Cómo estamos, mi amigos, mi amigas? So, Sabado ngayon, hindi, March 28 natin ginawa tong video na to pero i-upload natin bukas sa Sunday to, mapanood nyo. Kung napanood mo na to, Sunday na yun. So, yung last natin ang PSI sarado siya, negative, pula siya. Maraming pulahan sa noong Friday. So, dollar to piso mga ka-OFW, mga ka-earthlings, nasa 60.48, taas na naman ang kanyang, so nasa 60.48, yan parang gusto pa yata humataw. Tapos yung crudo ngayon ay nasa 100 na, aguroy. So 100 lang, baka tataas pa yan. Sana maging na yung parang hindi na yata umubra ang mga sabi-sabi niya So sana matapos na yung gulo para maging normal naman yung ang hanap buhay o ang mga bilihin Ang problema kasi pag tumaas na yung mga bilihin sa Pinas parang hirap na pababain Daming alibay na yung mga negosyante Kawawang Pilipino, kawawang OFW. Tapos sahod ka lang umaasa. Huwag mong hayaan na sahod lang tayo umaasa. Matuto tayong mag-invest. So, pag-usapan natin yung kung ikaw ay nagtitrade nagtitrade o nag-invest na sa stocks. So, may narinig kang resistance, saka support, ano ba yan siya? Yung mga ganon-ganon na mga terminology. Terminology ba? Mga terms. So, ang support ay, kumbaga, yan? Nasa ilalim, resistant naman yung sa taas. Parang ganito yan kumbaga itong trend line niya ngayon, itong si crude oil, tawag nito, nag-consolidate yung presyo dito, nag-akyat baba, ganon yung presyo niya nag-akyat baba. So baka pwede pang gumanong ganon lang yan So ganon. So, ibig sabihin diyan, ang resistant mo, support mo dito sa ilalim. So, ibig sabihin, pag ang presyo darating dito, magba-bounce back yan siya, aakyat. Pag ganyan siya. So, tapos, pag ang dito naman sa taas, pagdating niya diyan, bababa siya dahil may resistant. Di ba? May pumipigil sa kanya, may pumipigil diyan sa taas, may pumipigil sa baba. Yun yung tawag na ganun. Napakasimple lang, dali lang So, kung ito si piso, US dollar usapan natin yung palitan ng mga piso. Tuwang-tuwa yung mga OFW natin diyan ngayon. So, ganito, mayroong trend line na ginawa si dollar piso. So, yung trend line, lang yan, yung paggawa mo, parang gagawa ka lang ng linya na ikunik-kunik mo yung points na mataas, pinakamataas na points, Nasa sayo na yan, depende yan sa kung ano yung paningin mo, pag saan yung trend line nakita mo, pwede kang mag-draw diyan. Yan, may trend line kasi may points naman diyan di ba? Trend line din niya yan. Pwedeng tapos pwede ding gumawa ka dito, may nakita kang points na to, tapos may isa diyan, dugtong mo yung dalawa na yan. So, nag-trend line din siya, di ba? Kung mapansin mo tong mga din yan, trend line. So, dito naman pag ganun lang yung paggawa ng trend line. So, ibig sabihin, example, halimbawa palitan, burahin mo natin to. So, nagawa natin yung isa na yan. So, yun yung trend line niya sa taas na pagdating dito, dito sa portion na to, yan, pagdating dyan, ang presyo
bumabalik sa pababa, di ba? Parang pinipigilan niya eh. May ano siya doon eh. May lakas diyan na ano, pumipigil. Kumbaga may mga seller dito, may mga stop loss na nilagay nila diyan para pag dating ng ano, ma-hit siya, automatic na ano yung binta nila, ibinibinta, ma-hit na, ma-liquidate. So bababa yung presyo, no? So kaya nagkaroon tayo ng tawag nito, yung trend line diyan sa taas kasi pansin ka nila eh, pagdating dito talagang bumababa eh. So ibig sabihin yan na ano, pero dito at may time talaga na i-break out niyan. Hindi pwedeng diyan lang palagi yan. Ilang beses na 1, 2, 3. So tatlong beses na ano. So madami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maraming beses na diyan na ano na pabalik-balik. So darating din ang panahon na mauubos yan sila diyan, yung mga nagbibinta dito. So hihina, kaya ito nag-breakout na, nagkaroon na ng breakout, di ba? Yan sa taas, tumubra na yung piso dollar. So yan yung resistant na na-break na siya. So gusto mo naman yung support. So kung pansinin mo dito, ganyan. So itong dalawang ano. So pansinin mo dito, pagdating dito, yan o. Ganyan. Pak, umakyat siya. Tapos pagbalik dia dyan, umakyat na naman. Pagbalik dyan, umakyat naman ulit. Ano? So ito yung ano niya dito, may support na pumipigil siya na hindi na siya tutuloy doon sa ano pa. Tutuloy pa dito sa baba. Kasi may mga lakas na support diyan. May mga buyers kumbaga nakaabang. Dito sa resistant, mga seller to nakaabang. Ito naman dito, mga buyers. So, ito yung mga buyers dyan, yung banda. Ito, may mga buyers dyan. Kaya, na-hit yung, ano, na-trigger yung, ano nila dyan, na stop loss, buy. Pag na-hit, angat siya kasi may demand nga, sinungkit, bumili eh. So binili yung ano nila, yung ano dito na buy order. So kaya umakyat siya ang presyo. So dito yung support na yan. So tapos meron ding ano to, may iba ding resistant na forma ginawa to si tawag nito, yung piso dollar. Hindi mabura. Saglit lang. So, meron din siyang ginawang resistant ng ganito, ito. Yung natin kanina. Yan. Resistant din yan siya, di ba? Yan. Resistant yan. So, mag-resist. Pag may pumipigil sa kanya na paangat doon sa taas, may pumipigil dyan. So, nag-resist dyan yung presyo. Pagdating dyan, bababa siya, no? Ang bisis na yan dyan tumatama. So, yung support niya dito, yung support naman. I-drag lang natin dyan. Kung piya lang natin. So, yung support naman niya dito. Meron din siyang support dyan. So, ganun lang yung pag gawa mo ng para gawa ka ng support at resistant para makita mo yung trend line na pagdating dyan ay babagsak yung presyo. So, ito, nandito na siya sa taas pero parang i-break out na niya itong trend line na yan, Kung sa Lunes ay tutuloy pa yan siya na gano'n, ay break out na yan talaga. Pero baka pag dating dito, baka sa Lunes, ang gagawin niya dyan, kasi may demand dito eh, may supply, may demand yan eh, baka sungkitin mo na yan eh, bago siya angat ulit, So, ibig sabihin, itong ginawa niya dito, false breakout to. Ang hindi pa talaga ito yung breakout yung ginawa niya dyan na umangat siya dyan sa taas. Kung babalik yung presyo, bababa dyan. Kasi nga, gumagana pa rin yung resistance na ito, Gumagana pa yung resistance na yan. Ito.
Yung resistant na yan na natin na linya na trend line sa taas, gumagana pa siya pag bumabalik dyan. So, pwede siyang bumalik dyan, then susungkitin niya to, or pwede din pag lumakas na yung piso, baka gaganon pa, doon pa balik sa 58. Pero pag mahina talaga, baka dito mag-pullback lang muna dyan. Tapos, dahil meron naman tayong ano din dito, meron ka rin diyang support, resistance, saka support. So, minsan, pag ang presyo nasa, medyo magulo-gulo ka pag kasi marami kang makitang resistance saka support dito eh. Ito, nagkonso-konso yung presyo diyan, ibig sabihin, may resistant dito, may support din diyan, ano. Pwedeng ganun 'yon. So kaya itong ano natin, pwedeng bababa siya diyan, tapos mahit niya to dito banda, may ano diyan support, babalik na naman siya sa taas. So kumbaga hindi lang isa yung trend line mo na makita dito. Marami kang makitang trend line na pag medyo nasanay ka na mag-draw. Ako dati hirap na hirap din ako mag-draw ng trend line o ng support at saka resistant. Nanood-nood lang ako ng video sa YouTube, ano-ano 'yon. Hindi na ako nag-enroll diyan sa mga sino-sino yung mga coach diyan. Meron sa YouTube libre at ka pa magbayad, di ba? So ganun lang yung pag meron kang resistant na o support na incline, meron ding horizontal na kasi katulad dito, yan pabalik-balik yung presyo diyan. Mayroon kang resistant, meron din kang support, di ba? Yung presyo nag-consolidate siya dito. Pag sinabing consolidate, nagganon up and down lang siya. Up and down diyan sa area na ganon. Gumawa lang siya ng parang rectangular lang yung niya. Napo-form yung consolidation term na ginagamit. So, kumbaga, minsan dito, nag-iipon yan siya ng lakas na aakyat or bababa. Ganun lang yun eh. Kumbaga, dito, may resistance ka diyan, may support. Kumbaga, nag-aagawan ng lakas yung buyer at saka seller dito. So, hindi pa yung market, hindi pa maka-decide na na akit na ba ko o pababa. So, dito, nag-try siyang, mag-attempt siyang mag-attempt siya na aakyat pero may malakis na mga seller diyan. Binuo siya dito, bumalik sa kanyang trend line bago siya umakyat, di ba? Ganon. So, ganon lang yun. Kung naintindihan niyo, hindi kayo naguluhan sa mga explanation ko, ay like the video na lang. Pag hindi, dislike lang tayo, thumbs down. Para alam natin, di ba? So, ganon lang yun. Walang problema yun, ganon eh. So, ganon lang yung ang resistant na sa taas, ang support na sa baba. Mayroon kang incline, mayroon ding horizontal na mayroon ding pag ganon na trend line. Na pag ganon pababa. Saan ba may pababa? Pababa ng pababa. Okay, ito si Keeper. Si Keeper, meron din siyang ginawang pababa na trend line yan. Yan. So, diyan So, parang lang, mag-imagine ka lang na dalawang puntos, ganyan, kunik-kunik ko. So, nagkaroon ako ng trend line pataas. So, yan yung resistance ko na pababa din. So, para makagawa ko ng support, kukopyahin ko lang yan siya diyan. Diyan. So, tingin ko dito lang. Pwedeng diyan, pwedeng dito. Diba? Pwedeng diyan kasi pabalik-balik yung niya diyan. Yan. Mas marami siyang puntos na tinamaan dito tapos nag-resist, diba? So, ganun lang yung pag-draw mo ng resistant at saka support. So, si Keeper is review na rin natin to si Keeper. So, si Keeper, ganyan yung niya. So, dito din, meron din siyang ginawang resistant na horizontal. Yan, ito yung tapos may
support na horizontal. Kumbaga nagkunso pa yung presyo dito eh. Nag-akyat baba, ganyan pa lang, nag-akyat baba, ganun, akyat. So, kumbaga, hindi pa malinaw talaga kung saan siya papatungo or paakyat na ba or pabagsak. Pero kung titingnan mo siya sa long term, malayo ang tingin, ganito, yung trend line. So, parang gusto pa niyang bumaba pa dito. Diyan, no? Tapos, baka aakyat pa siya. Asa kasi aakyat, Kasi nga, yung niya, ganyan. Kasi may support siya diyan. Tapos, pwede mo rin kukuha ka ng support dito. Yan, dito. Yan. Pwede mo rin yung support na yan. Kasi, may presyo ka dito na, kumbaga, pag kumuha ka ng horizontal na support at horizontal na resistant, tumingin ka sa kaliwa mo na mga kung anong ginagawa niya sa kaliwa. Ganito, nagkunso siya diyan. So, ibig sabihin, nandito na siya malapit na siya sa support. So, kasi gumawa tayo ng support diyan, nagdugtong, tapos nag-intersect tong dalawang support na yan. So, ibig sabihin, talagang may malakas na support dito. Dito sa baba na yan, na maaaring pagdating dito, mag-bounce talaga yan siya. So, ibig sabihin, ang dito, ni Keeper, kailangan mo niya itong basagin to. Itong 2.08, tapos bago siya pupunta sa 2.01. So, pero kung malakas na itong 2.08, malakas na pipigilan siya, so baka mag-bounce back lang yan dito sa pataas. So, pag ma-broke naman niya itong 2.23, baka akyat siya ng ganun. Di ba? So, ganun lang yung dyan. So, kumbaga, dito sa kasi ng stock is parang nag-i-imagine ka na dito marami kang option na uy, baka magganon dito. So bago ka papasok, pag-aralan mo muna na uy, baka tagusin niya to. Pakiramdaman ko muna kung tatagusin na to. Or baka i-break mo, hintayin ko munang i-break yan. Diyan, saka ko siya papasukin. Baka para kung ma-break na to niya na linya na yan, may pag-asang angat na siya sa taas, di ba? So, ganun. Parang yung support at saka resistant, yan yung pagbasihan mo kung kailan ka bibili at saka kailan ka papasok. So, si Keeper, ang ginawa din niya is parang pwede ding kandidato to gagawa ng Elliott Wave. Kung napanood mo yung video natin sa Elliott Wave, so may ganon siyang ginawang iba yan natin kulay. Yan, yung magenta. So kung napanood mo yung video dito, may video tayong ginawa sa Elliott Wave din Marami tayong video dyan dito. Ayan yan. Panoorin nyo yan. Maraming nanood 138 pero ewan ko taga saan yung nanood na yan. Ba't hindi nag-subscribe? Nakita ko India galing ewan ko ba't napunta yung ko video sa Tagalog yun So baka gagawa to siya ng yung Elliott Wave. Yan lang muna yan. So gumawa siya ng 0.0 to 1, 1 to 2. So hintayin natin ma-break tong na yan, yung trend line na yan sa taas, yung resistant. Baka talagang gagawa siya ng tawag nito Elliott Wave. Kasi kung titingnan mo rin sa Fibonacci, so kailangan marami kang pagbasihan So, nasa nasa range ng 60%. So, worst to worst, pwedeng bumaba siya dito sa 78. Pagdating diyan sa 78, dapat mag-hold na yan siya at mag-bounce back na kasi medyo malalim na yung 78 Kung babalik pa siya dito sa 100 ay wala na yan, mahirap na yan. Tapos meron siyang dito, may support diyan yan. So naging support to dito siya. So may support ka sa 1.73. So
sa palagay ko, dito lang yan. Kung bababa mo yan, dito lang sa gitna siguro. Yan siya. Bago siya, kung i-break niya tong ano. So marami ng drawing yung ano natin. Kay keeper. So hindi to siya blue chip. Mid-size cup to siya na ano. Kasi before, una, blue chip. So dito uunahin to ng mga investor, mga foreigner. Tapos mid-size cap, ito yung kasunod. Kumbaga mababa siya kaysa blue chip, itong mga mid-size cap na ano. So may mga kategorya sila, may mga requirement kasi yan na paano mo maano yung mid-size cap, blue chip sa PSE Philippine Stock Exchange, may mga batas yan sila. So, yan lang yung tingin natin. Wala tayong target price kay keeper. Hindi natin nakuha. So, medyo magulo na yung linya. Marami ng drawing. So, basta ito lang. Tanggalin natin yan. Yan lang si keeper na pagmasdan mo lang yung trend line natin kung may hawak ka kay keeper. Ako dito, tumitigil ako sa mga ganitong dito banda. Doon tayo nakapokus sa ngayon, blue chip tayo. So, yan, ito yung mga blue chip na yan, diyan tayo. So, paki-click niyan, subscribe, and bell button naman, So, yan lang po. Sana na medyo may natutunan kayo sa resistant at saka support, kung anong ibig sabihin. Adios, mi amigos, mi amigas, babus!